So, hi guys! Kumusta ang lahat? Good afternoon everybody. 12 o'clock ng tanghali dito sa Pakistan. So, nakikiramay po ako sa ating kababayan dito sa Pakistan na kalapit sa akin. Ang nag-iisang Pinay na kalapit sa amin dito na namatay ang kanyang asawa or yung stepdaughter ng Pakistan na ngayon ay yung name niya is Magandang Dilag ng Pakistan. Namatay ang kanyang stepdad. So, yesterday namatay. Yesterday na madaling araw. So, andun po kaming lahat. And then, nilibing siya. Namatay siya ng 3 o'clock ng morning. And then, nilibing siya ng 3 o'clock ng hapon. So, nakikiramay po kami sa pamilya, sa naiwan, especially sa mom, na I'm there beside of here. Especially sa stepdaughter, sa anak nilang babae na si Daniela, because she's the big family. She's the eldest. And then, after all ng lamay, kanyan, after all ng whole day ng iyakan, whole day ng sakit sa dibdib. Nakita mo yung kasunod ni Daniela, si Jabran, yung panganay na lalaki na he understand everything talaga. As in, sobrang sakit na mawalan ng daddy nila. Especially her mom na talagang she is a cancer patient. Kaka-opera pa lang niya, I think 2 weeks ago. Sabi ko, be strong. Kasi lahat naman tayo dadaan sa ganyan. Lahat tayo doon papunta. Walang exempted sa ganung bagay. Nauna ka lang. Oo, sabi ko sa kanya, lahat tayo. Mararamdaman namin yung mararamdaman mo. Hindi lang sa'yo nangyari ito, sa ating lahat mangyayari. Be strong kasi may sakit ka, and then super sakit kasi best friend ni Elias yun. Doon kami lagi pumupunta. Minsan, nagta-travel kami ng kasama, namasyal, ganyan. So, lagi ako napunta sa bahay nila. So, yun. Para maibsan ang lungkot ng kanyang ina, nakapwa natin Pinay, na which is breast cancer patient. What I can promise is I will come here and bring food, we eat together. Yun. Ang hirap iwanan sa gabi, ang hirap nilang, kasi lagi pa silang umiiyak, ganyan. First day na wala ang kanilang daddy. So, feeling ko talaga sa family, sa kapatid na matanda na si Daniela na babae na ayaw mong humarap kang umiyak sa mama mo kasi mama mo may sakit. Be strong. Ay, huwag kang humarap sa mama mo na magsiiyakan lang kayo. Be strong talaga. Huwag mong ipakita sa mga kapatid mo na umiiyak. Be strong kasi yung mama mo ang alagaan mo. So, yun, naka-shoulder sa matandang kapatid yung gawaing bahay, sa pag-care ng kanyang mama. Super hirap. Oo, sabi ko sa nanay na, be strong kasi magpapagamot pa tayo sa sakit mo. Meron siyang schedule. So, before namatay ang dad niya, nakapagbibilin pa ang
daddy niya sa kay Elias na tinawagan niya na, I think 2 days before, natawag siya na aalis sila ngayong 18, check up ng asawa niya. So, nakapagpabilin pa sila na aalis sila. Ipapagamot yung asawa niya, ipa-check up. So, before nangyari ang lahat, nakabili ng solar ang kanyang ama kasi laging nagba-brand out dito. Nakabili ng solar para sa ilaw. Kasi pag brand out, iilaw talaga. Ayaw niya mahirapan ang kanyang pamilya. And then before he left, kasi na-hospital siya, before siya napunta ng hospital, sinicheck muna niya ang gagamitin ng kanyang pamilya, asawa, mga anak, kung ready na ba ang mga damit, ready na ba ang mga sapatos, ganyan. So, naka-shopping na sila, nakapamili na sila for the Eid. And then, before he left talaga, he make everything na okay, oo. Yun na pala yung pamamaalam na hindi natin naintindihan kasi hindi talaga natin alam ang ano ng buhay, ang akala nila okay na yung dad nila kasi lagi yung ganun nangyayari, yung nagsusuka, yung ganyan, laging dinadala sa doktor. Hindi nila alam na babalik pala yung dad nila na wala ng buhay. So yun, sanay sila na ganun ang nangyari, pupunta sa ospital tapos uuwi na okay. So yun ang inaasahan nila. So, hindi nila inasahan na pagbalik ng dad nila for this time is wala ng buhay. So, yun. Sabi ng ina, I don't know what I'm going to do to my family. Hindi daw niya alam kung anong gagawin niya para sa pamilya na wala na yung asawa niya. Sabi ko, be strong. Ikaw ang kailangan ng mga anak mo. Gusto mo ba iwanan ng mga anak mo? Maliliit pa sila. Lalo na yung bunso. I think 7 years old. Hindi pa naintindihan na maliit ang everything, lahat na nangyari sa buhay. Yung medyo malaki mong anak, naintindihan nila. Pero itong maliit, hindi. Kaya magpapagamot tayo sa sakit mo. Everything what doctors say, susundin natin. Huwag kang panghinaan ng loob kasi kailangan ka ng mga anak mo. Kaya sabi ko sa kanya, every time you need what your plan, kung gusto mo, andito lang ako. Sa tabi, magkalapit lang naman tayo eh. So yun. Sabi ko lang sa panganay kasi medyo din si Daniela, medyo iyakin, hindi pa masyadong strong. Kasi bago pa nangyari, sabi ko. Kasi nakita ko na nakaharap siya sa mama niya. Mama, anong gagawin natin? Ganito, ganyan, umiiyak siya, ganyan. Sabi ko, hindi tama yung ginagawa mo, Lord. Sabi ko, huwag kang ganyan. Haharap ka sa mama mo, mag-iyakan kayong dalawa. Be strong. Ikaw ang panganay. Mula ngayon, ikaw na magiging daddy sa buong pamilya. Ikaw na ang mag-ano sa mga kapatid mo. Sumasaway, ganyan. Alam ko sa lahat ng viewers, hindi man lahat nakapanood, sa pag-start ng vlog niya, ako ang nag-guide sa vlog niya na mag-vlog na siya for the help of financially talaga sa pamilya. Kaya nakapag-vlog siya. So, sa kanyang subscribers and to all our sisters, please include to all your prayers ang Stepfather family or ang Magandang Dilag ng Pakistan channel. Alam ko sa ngayon masakit pa, bago pa ilang buwan pa yan makaka-move on. So sabi ko, the life must go on.
kung ano man ang nangyari. Makakalimutan din. Sa ngayon, masakit pa kasi isang araw pa lang ang nangyari. So, laban lang. Laban lang sa buhay. Makaka-recover din kayo sa sakit na nararamdaman ninyo ngayon. Although, best friend ni Elias. So, si Elias, laging nagdi-death breath. Si Elias, laging gumaganon. Ay, laging ganyan si Elias kasi best friend sila, lagi sila nagtatawagan. So, yun. Sabi ko sa kanya, ayusin mo yung buhay mo. Gusto mo mamatay din? Sabi ko sa kanya, gusto mo rin kaming iiwan. Kaya, mayos ka. Sabi ko sa kanya. Kasi nga siya, di ba, heart patient din siya. Yung namatay na stepdad ni Daniela, heart patient din yun. Diabetic. And then, I think meron pang iba. Lungs problem. So, yun. Sabi ko kay Elias, mayos ka. Ganyan. Masakit man ang nangyari pero kailangan tanggapin because God gave us life and God take our life, diba? Binigyan tayo ng buhay, siya din ang kukuha sa buhay natin. So, napakasakit sa asawa kasi naiwan na may sakit pa siya, breast cancer. So, hopefully, we include our prayer ang pamilya nila ng stepdaughter na malagpasan ang pagsubok sa buhay. Biglaan ang nangyari, bigla talaga. Napabigla ang lahat ng tao dito sa amin kasi malusog yung dad niya. So yun, sabi ko nga, hindi natin alam. Kahit natutulog tayo, hindi natin alam kung magigising pa ba tayo or hindi na. Kaya, yan ang sinasabi na every gising is a blessing. So, yun lang guys. Our deepest sympathy from the family. Thank you, Mr. Shafiq, sa time together, bond together always in your house and in my house also, the family. Sana gabayan mo lang ang pamilya mo, kami, all over your friend. Andyan ka lang sa taas, nakatingin sa amin. So, guide us every day. Thank you and patuloy sa second life in heaven. Salamat sa mga memories, sa alaala, sa mga pinagsamahan. Maraming salamat. Don't worry, lagi ko papasyalan ng iyong pamilya. Lalo na yung asawa mo na may sakit. Maraming salamat. And you're in Allah's house this time. You're in Allah's hands. Nasa Panginoon ka na. Nasa itaas ka na, kumbaga. Please watch over us, especially your family. Thank you so much. Salamat talaga. And kahapon wala kaming tulog, kaya binabawi kong tulog din. Pag-gising ko ngayon talaga nagbibideo ako. Kumain muna ako at nagbibideo na ako talaga. Para sa ating mga sisters, sa mga subscribers ni Daniela, please include your prayers ang naiwang pamilya ng kanyang daddy. Sila magkapatid, especially their mom. Maraming salamat. Thank you for watching, guys. Salamat. God bless.